Hello po. Pinagpalang araw po. Your spirit, pour out your spirit on me. Pour out your spirit, pour out your spirit. Spirit move in this temple. Spirit move in my life. Spirit move, I am calling. Spirit move, I am near. Spirit move in this temple. Spirit move in my life. Spirit move, I am calling. Spirit move in the temple. Spirit move in my life. Spirit move, I am near. In your temple. Ayan. In my life, okay. Praise the Lord. Hallelujah. Hello universe, sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus at sa Banal na Espiritu Santo, binabati ko po ang bawat isa ng isang masaya, pinagpala, masagana at payapang buhay po para sa bawat isa sa atin at masayang buhay syempre.
This is Fabian at narito po ako muli upang magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang ating pong topic ay espesyal ka sa mata ng Panginoon. At subalit bago po ako magsimula ay gusto ko muna po mag-offer ng panalangin at hingiin po natin ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo sa mga oras na ito at ang Banal na Espiritu Santo na samahan po tayo sa kapahayagan na ito. Hallelujah. Banal na Diyos at makapangyarihang Diyos na nagahari sa langit at lupa. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos ni Isaac, ni Jacob at ni Abraham. Ikaw ang Diyos, Panginoon, ng buong sangkatauhan, ang mabuting Diyos na kumukupkop sa bawat isa sa amin. Purihin at sambahin ka, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, na sa mga pagkakataon na ito, Panginoon, humihingi po kami ng awa at habag. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming karumihan at sa lahat po ng aming pagkukulang. At ikaw po ang Diyos, Panginoon, na mangusap sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa dakilang kahabagan mo. Maraming salamat, Panginoon, sa pahiram na buhay, sa bagong buhay sa araw na ito, sa biyaya at pagpapala sa mga pagsubok na aming nararanasan. At maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga buhay na salita na siya, aming Panginoon, mapapakinggan na siyang mag-aaliw sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa kadakilaan mo. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy mo pong ipinapahiram sa bawat isa sa amin, sa malakas na pangangatawan, sa lahat, Panginoon, ng amin pong nararanasan. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mong ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat salitang mamumutawi, Panginoon, sa labi ng iyong abang lingkod. Pahiran mo, Panginoon, ang iyong banal na langis ang aking labi. At ang mga salita, Panginoon, ay ikaw po ang Diyos na mangusap. Maging kaaliwan, Panginoon, sa aming puso't isip, sa lahat na makakapanood at makakapakinig, Panginoon. At pagpalain mo po, O Diyos, hallelujah, ang lahat, Panginoon, na makakapanood. Hipuin mo, Panginoon, ang buhay, ang pamilya, Panginoon, na makakapanood at makakapakinig at aabutin, Panginoon, ang tinig ng iyong abang lingkod na ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat, Panginoon, ng iyong mga buhay na salita. Hallelujah. Bigyan mo, Panginoon, ng triple portion of anointing ang iyong abang lingkod. Hallelujah, O Diyos. At lukuban, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa mga pagkakataon na ito. Take over, Holy Spirit, and speak up, Jesus. Inaangkin ko po ang 100% ng katagumpayan, Panginoon, na kapahayagan mong ito. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. At ang ating pong topic ay espesyal ka sa mata ng Panginoon. At ang ating pong gospel sa mga oras na ito ay hango po sa Jose 1:1-9. Praise the Lord. Ang sabi po dito sa kapahayagan sa Jose 1:1-9. Nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Jose, na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moises na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tungtungan na talampakan ng iyong paa, ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinalita ako kay Moises. Mula sa ilang at ang Libanong ito, hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates, buong lupain ng mga Heteo at hanggang sa malaking dagat, sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong kahangganan. Walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon akong sasa iyo. Hindi kita iiwan, ipababayaan kita. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipapamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inuutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ng iyong lakad at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hindi pa kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. Ang Diyos po ang napurihan sa kanyang mga buhay na salita. Praise the Lord. At yun nga po, bago pa man lang daw po likhain
ang mga tao dito sa buong sangkatauhan. Ipinauna na po ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Lahat po ng bagay ay binigay sa atin ng mga tao at sa bilyong-bilyong tao po sa buong sangkatauhan. Meron pong espesyal na ipinaghanda sa atin ang ating amang nasa langit. Ano po ba itong espesyal na ito? Pag-ibig, kayamanan, buhay o kasiyahan? Hindi po. Ito po yung espesyal na tao. Tayo po yun, ikaw kapatid, tayo na mga anak niya. Tama po, tayong mga tao ay espesyal sa ating amang nasa langit. Hindi po tinitignan ng Panginoon ang kung ano man daw po ang ating katatayuan sa buhay. At hindi niya po kailangan ng titulo mo bilang tao sa ibabaw ng lupa at wala po tayong ipagmamalaki sa harapan ng ating pong amang nasa langit. Ang gusto lamang po ng ating Panginoon ay tayo po ay magtiwala sa proseso ng buhay sa lahat po ng ating nararanasang pagsubok. At pinalalakas po tayo sa ating pananampalataya sa ating pong mga nararanasan sa buhay. At dahil po espesyal ka kapatid sa Panginoon, ramdamin mo sa mga oras na ito ang pagiging espesyal mo sa kanyang harapan. Minsan po hindi natin nakikita ang sarili natin dahil nagiging abala po tayo sa paghahanap sa mga bagay-bagay po sa mundong ito. Sa pagiging mabuting tao natin, na halos ipaabuso na po natin sa ibang tao. Yun pong hanap tayo ng hanap ng validation sa ibang tao. Yung parang hinihiling po natin na parang magustuhan tayo ng tao. Kasi dun po bumabase sila sa katatayuan mo sa buhay. Subalit yun nga po, hindi po natin nakikita ang ating sarili sa tuwing po parang hinahabol natin yung validation ng ibang tao. At ang sabi po ng Panginoon, hindi mo kailangan na parang magpakapagod ka o magpakahirap ka para hingiin mo yung halaga mo sa buhay ng ibang tao. Kundi meron pong Diyos na tumitingin sa atin at tayo pong tao ay espesyal sa harapan at sa mata ng Panginoon. At kung ano daw po yung mga bagay na itinanim mo sa buhay mo, ayun din ang aanihin mo. Pero hindi po exempted ang mga taong naglilingkod sa Panginoon sa mga pagsubok po na mararanasan sa buhay. At ang mga taong naglilingkod po sa Panginoon, ayan po yung mga pinakamabibigat na pagsubok. Subalit, merong Diyos na laging nakaalalay at sumubaybay sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. At yun nga po, sa bawat pagsubok natin, inihahanda po tayo ng Panginoon sa lahat po ng karanasan. At meron po tayong mga sakripisyong titiisin upang makita po natin ang kahabagan ng Panginoon sa ating buhay. At paano mo masasabing espesyal ka sa harapan ng Panginoon? Hindi po tumitingin ang Diyos sa buhay ng tao na ano po yung katatayuan mo. Minsan ang tinitingnan po ng Panginoon, yun pong mga taong abang-aba na handa pong magpasako sa Panginoon. At dito po, meron po tayong 3 pag-aaralan sa topic natin na ito. Praise the Lord. At sa pagiging espesyal mo sa mata ng Panginoon, sa number 1 po, ang tanong po dito ay, sino-sino ang mga espesyal na pinili ng Panginoon? Praise God. Sino po ito? Tayo po ito. Tayong mga makasalanan. Yan po yung mga espesyal na pinili ng Diyos. Pinili po ni Yahweh na makasunod po sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Sino-sino ang mga espesyal na pinili ng Panginoon? Yun po yung mga taong may maruruming pamumuhay. Ito po yung mga taong may karamdaman na malulubha, yung mga taksil, yung mga manluloko, yung mga magnanakaw, lasinggero, mga babaero, mga chismosa, mga marites, at mga taong may matitigas na puso at matigas na ulo. Bakit mahal na mahal ng Panginoon yan? Bakit espesyal ka sa harapan ng Panginoon, kapatid, kahit ganyan ang katatayuan mo? Opo, kayo nakakarinig ng aking tinig. Saan man po inaabot ang video na ito at saan po makakarating at sino po ang nakakapakinig. Ang espesyal po na pinili ng Panginoon ay yun pong mga makasalanan. Yun pong mga marurumi. Hindi po pumipili ang Diyos ng mga na malinis ka na, parang madadasalin ka na. Kundi pinipili ng Panginoon yung mga taong naliligaw ng landas. Dahil yan po yung mga may maruruming puso na handang linisin ng ating amang nasa langit, na kumakatok ang ating Panginoong Hesukristo sa puso ng bawat isa sa atin. At yun po, yung mga karanasan po natin sa buhay sa ating pong pagiging makasalanan,
nagiging espesyal po tayo sa mata ng Panginoon. Kasi ang mga karanasan natin sa buhay na yan po yung gagamitin nating buhay na patutuo sa kabutihan ng Panginoon. Ang sabi po sa Isaiah 1:18, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo na bagong paligong tupa. Praise the Lord. Ang ganda po ng sinabi ng Panginoon na tayo pong makasalanan na kapag lumalapit tayo sa Kanya, ililinisin po tayo sa ating mga karumihan. At kaya pong gawin ng Panginoon na maputi o malinis ang ating buhay. Kaya nga po pinipili ng Panginoon yung mga makasalanan. Kasi po, handa po siyang tulungan ang bawat isa sa atin. At iparanas niya sa atin ang buhay na ganap at kasiyasiya. At ang Panginoong Hesus Kristo po ang atin pong buhay. At sa oras po na naranasan mo ang dakilang kahabagan ng Panginoon, ay huwag mong hihiwalayan kapatid. Kasi ito ang magiging source ng buhay sa simula hanggang sa wakas, maging sa mga susunod na salinlahi na maipapamana mo sa mga anak mo hanggang sa kaapu-apuhan mo. Ang kaligtasan tinanggap mo. Ang kaligtasan po kasi, hindi po natin yun maitatago. Ang liwanag, kahit po takpan mo yan ng kumot, kahit takpan mo po, magliliwanag at magliliwanag po yan. Hindi po yan yung parang hindi mo pwedeng itago yung ibinigay ng Diyos na biyaya sa iyo. Hindi mo pwedeng itago yung ibinigay ng Diyos sa iyo na gift, kasi magniningning at magniningning po. Palaging magbibiyaya ang Panginoon sa tao ng liwanag at hindi mo po yan pwedeng takpan. Hindi mo lang siya pwedeng takpan or parang hindi mo siya pwedeng suluhin. Kailangan mo pong ilabas sa tao at ipakita mo at iparanas mo din po yung kaligtasan tinanggap mo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan nga po siya sabi na pinili ka, special ka sa harapan ng Panginoon. Dahil lahat po ng anak niya na makasalanan ay gusto niya pong makasunod sa kanya. At ang gusto ng Panginoong Hesukristo, ang lahat po ay maligtas at madala sa kanyang kaharian. Hallelujah. At yun nga po, sa pagiging po nating makasalanan, nalilinis po tayo ng Panginoon, nararanasan po natin ang buhay. Paano pong buhay? May pagbabago pong nagaganap. Kapag naranasan mo, Panginoon, ang Panginoong Hesukristo, ang daming magbabago sa'yo. Parang hindi exempted ang mga naglilingkod sa Panginoon na parang, ay, bakit naglilingkod na ako pero bakit ganito pa rin yung nararanasan ko? Bakit parang patuloy pa rin akong naghihirap at nagdurusa? Hindi po. Sinusubok ng Panginoon ang pananampalataya ng bawat isa. Tinitingnan ng Diyos kung gaano katatag, kalakas ang iyong puso na makasunod ka sa Kanya, na pagtatapatan mo ba siya sa oras na sinusubok ka niya? O parang magiging, ang tawag nito, parang ningas ko bunyi, parang magiging tamad ka sa pananalangin or parang sa una ka lang magaling. O ipapakita mo ba sa Panginoon na tapat ka sa paglilingkod sa Kanya at magiging ka bang masunurin? Kaya yun po na dumadanas tayo ng pagsubok. Kaya tinawag po na espesyal ang mga pinili ng Panginoon. Kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Na sinasabi nga po sa John 3:16 na ibinigay po ng Amang nasa langit ang Kanyang bugtong na anak upang maging katubusan po sa ating buhay. Sino po ang magbibigay niyan sa atin ng Kanyang bugtong na anak? O sino po ang kayang gumawa ng ganyan na magbigay ng katubusan o personal na tagapagligtas ng bawat isa sa atin? Praise the Lord. At yun po, espesyal po sa paningin ng Diyos ang mga taong makasalanan. Amen po ba? At sabi po sa Acts 1:8, datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. Iyon nga po, na kapag naranasan po natin ang kalooban ng Panginoon, ang kabutihan niya, mararanasan po natin ang liwanag sa buhay. Mararanasan po natin hindi lang po sa material na bagay. Yung pong kagaanan, yung pong kapayapaan na parang bagong tao ka, yung para pong na kaya nga po kapag merong mga ang tawag nito, kapag po merong nababautismohan sa tubig at meron pong nagkakaroon ng kaligtasan na ibinibigay ang Panginoong Hesukristo, sa sobrang saya po ng Espiritu, hindi mo po maiwasan na makapagpatotoo ka. Na yun po yung naranasan mo na sa buong buhay mo. Yung kasapatang hinahanap mo, yung kapayapaan na parang kulang sa puso mo, na parang nagawa ko ng lahat ng bagay, nangyari na sa akin, meron na ako ng mga bagay na chinichase ko, pero bakit may kulang? Kasi kulang, sasapat sa'yo ang buhay at pag-ibig ng Panginoong Hesus. Na ang mga taong nakaranas nito ay hindi po makontrol ang kabutihan ng Panginoon, kaya ibinabahagi. Yun po yung liwanag na hindi mo siya pwedeng takpan. Hindi mo po
hindi mo kayang itago at hindi makakaila sa buhay mo na ang Panginoong Hesukristo ang nagbabago at gumaganap sa iyo. So parang ipahawak po natin sa ating Panginoon, sa ating pong Amang nasa langit, ang buhay natin dahil siya po ang mag-guide sa lahat po ng ating mararanasan. Yung path po na dinadaanan natin, praise the Lord, yung path na dinadaanan po natin, si Lord po ang magtuturo sa atin. Si Lord po ang magbibigay ng liwanag. Si Lord po ang magbibigay ng biyaya. At patuloy po na ipaparanas ng Panginoon ang pagiging espesyal natin sa ating pong pagsunod sa Kanya. Praise the Lord. At natututo po tayong manalangin. Kasi hindi po pwedeng hindi mo kakausapin ang Panginoon. Kapag espesyal ka at pinili ka ng Panginoon at makasalanan ka, tinawag ka ng Diyos, kayang baguhin ng Diyos at linisin ka sa kaputian. Kaya niyang ayusin ang lahat. Meron po tayong pag-aalinlangan na matatakot tayo na parang kapag makasalanan, pag nagbago ba ako, magiging maayos ba ang buhay ko? Kapag nagbago ba ako, paano nakakahiya na parang tatawanan na ako nitong mga to? Bago po natin maranasan ang pagsubok ay naranasan na nung mga nakaraan pang panahon. Hindi lang po, kumbaga, sa paulit-ulit na kapanahunan, andun po ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sinabi na noon, ngayon at magpakailanman na maghahari siya kasi wala pong pagsubok na naranasan ang tao na hindi naranasan ng mga nakaraan pang panahon. So yun po, yung pagtanong natin na kapag ba sumunod ako sa Panginoong Hesukristo, kapag ba pinapasok ko siya sa aking buhay, magiging okay kaya ako? Kasi meron po tayong takot. Alisin po natin ang takot natin. Hayaan po natin ang Diyos ang mag-lead sa ating buhay at hayaan po natin ang Diyos na magbigay ng blessing sa atin na lumalakad po tayo sa katuwiran. Kaya nga po sinasabi na huwag kang lumakad sa kaliwa o kanan, ituwid mo ang daraanan mo at i-focus mo ang iyong pagtingin sa pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kasi ang lahat po ng bagay ay galing lang sa Diyos. Wala po tayong ipagmamalaki sa Kanya. Praise the Lord. At yun po, tayo pong espesyal na pinili ng Panginoon. Tayo po yan mga tao. Tayo po yan yung may mga maruruming pamumuhay. At ang tao po, kahit po yan naglilingkod sa Panginoon, kahit ano pa yan na, ano pa ang katatayuan, lahat po yan nagkakasala. Minsan, hindi ka nakakagawa ng pagkakasala sa kamay mo. Subalit sa puso't isip mo, nag-iisip ka na ng masama sa kapwa mo, pagkakasala na po yan. At wala pong matuwid kahit isa man. Ang lahat po ay makasalanan. Praise God. Subalit, meron pong Diyos na matuwid na kaya pong tulungan ang bawat isa sa atin na makalakad po tayo sa katuwiran. Praise the Lord. At sa number 2 po, ano-ano po ang mga pagdadaanan natin sa buhay dahil tayo po ay isang espesyal sa mata ng Panginoon? Ano-ano po yung mga mararanasan natin? Siyempre, dadaan po tayo sa butas ng karayom pag gusto po natin maglingkod. Bakit ka dadaan sa butas ng karayom? Ang hirap po maglingkod. Yan po ang pinakamahirap na gawin ng tao, ang paglilingkod. Uusigin ka po ng mundo. Marami ka pong mararanasan ng mga parang mga nakakahiya para papayakan. Minsan may mga magbabackslide po talaga. Kapag mahina-hina po ang pananampalataya mo, magbabackslide po kayo talaga. Kasi lalo yung mga makarinig ka lang na ano. Iba po talaga kapag nasa Panginoon ka, yung ipapasakop mo yung buhay mo sa Kanya, ay, nagsasadyos na yan. Banal yan. Yung parang, syempre pag narinig mo, parang ayoko nilang maglingkod sa Panginoon. Minsan po, meron akong inaya ng ganyan. Sabi ko, tara, sama ka sa akin. Kasi po parang nagsisimula pa lang po ako nun sa paglilingkod. Siyempre, mga nagtataas ng kamay, mga nakapikit ang mata, tas puro mga nagsasadyos. Ay siyempre, parang bibitawan niya yung nakaraang buhay. Inaakay ko po siya. Ang sabi ko sa kanya, halika punta tayo dito. Mag-El Shaddai tayo. Sabi ko, samahan. Gusto ko po kasing maranasan nila yung naranasan ko pong kaligtasan. Gusto ko pong maranasan yung galak sa puso, yung kapayapaan na hindi po nararanasan ng tao dito sa mundo. Na kasapatan sa buhay ng tao, ang kaloob po ng Panginoon sa atin. Kumbaga, hindi ko po maitago. So, inaaya ko po siya, ini-invite ko siya, inaakay ko siya. Alam niyo po, ang sabi niya sa akin, nakakahiya. Ngayon po, kung titingnan, nasaan po ang taong yun? Hanggang ngayon, naandun pa rin po sa ganung pamumuhay. Subalit, hindi ko po yung tinitingnan kasi yun po, aking pinagdaanan at naranasan ko po, nauunawaan ko po siya. Subalit, patuloy pong kumakatok ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay upang maranasan po natin ang kaligtasan ng buhay na ito. At yun nga po, meron pong nagsasabi na may mga nagpaparinig pa sa akin. Parang, ano ba yung, parang hindi ka papakinggan ng tao. Parang hindi ka mauunawaan ng tao diyan sa nag-activate sa utak mo. Hindi ka nila ang tawag po nito, hindi ka nila papakinggan, wala kang maaakay diyan sa nag-activate daw po sa utak ko. Kapatid, hindi ito nag-activate sa utak ko. Bigay ng Diyos yan. Sa puso ko yan nag-activate. At hindi ko niloloko ang pananampalataya ko sa Panginoon.
Hindi mo pwedeng ipagmalaki yung pa-post-post mo sa Facebook lang dyan na may hawak-hawak kang milk tea at sasabihin mo na hindi mo matupad yung pangarap mo, wala kang ganito, paano maniniwala sa yung tao? Hindi ko po kailangan papaniwalaan ng tao. Wala po akong kailangan gawin sa tao. Ipinapahayag ko po ang kabutihan ng Panginoon dahil ito po ang utos ng Diyos na magsalita ka ng aking mga salita. Salitain mo at makikipagsalitaan ako sa iyo. Sabihin mo, ipahayag mo. Nagagalak po ang aking puso na magbahagi. Hindi po para magyabang po sa kaligtasan tinanggap ko. Hindi po para magyabang po sa liwanag po na nararanasan ko sa aking buhay. Hindi lang po yan sa material na bagay. Hindi yung nag-post ka dyan, ipinagyayabang mo yung mga material na bagay mo, yung bahay mo, yung mga nararanasan, kumakain ka sa restaurant, yung karir mo. Huwag kapatid, huwag kang masyadong mapagmalaki sa iyong sarili. Huwag mong hamakin kapatid yung kapwa mo na parang mas mababa pa sa iyo. Hindi yan ang basihan ng pananampalataya. Hindi yan ang basihan ng pagtingin ng Panginoon, yung pagiging mababa mo. Kasi kung palagi kang ganyan na parang hinahamak mo, inuuri mo yung kapwa mo, sa katatayuan nararanasan mo ngayon, baka bigla kang bumaliktad ang mundo. At ikaw na nangahamak dun sa kapwa mo, na minamaliit mo, baka mas mataas pa sa'yo. Kaya praise the Lord. Huwag ka pong magsabi ng walang makita sa'yo. Paano mo maaakay? Kailangan mong kailangan mong mag-focus muna dun sa mga goal mo. Kailangan mong parang makita sa'yo na meron kang milyones, kailangan makita sa'yo para makaakay ka, makahika. Hindi po kapatid. Wala po. Hindi ko po kailangan patunayan. Wala po ang kailangan patunayan sa kahit na sino man. Kung ano po ang kaligtasan tinanggap ko sa Panginoon. Maranasan po ninyo nawa ang pagpapala ng Panginoon para hindi ka po makapagsalita ng ganyan. Praise the Lord. Hindi po kailangan, huwag mong ipagmamalaki kapatid. Yung mga bagay na meron kayo, mga nakataas pa yung kamay mo, nakahawak ka ng milk tea, naka-post ka sa magandang posisyon. Ang buhay ng tao ay galing lang po sa Panginoon. At ang buhay na nakaugnay sa Panginoon, ang lahat ng bagay ay Kanya pong sinusunod. Isusunod sa iyo yung mga biyaya at pagpapala. Huwag mong hamakin ang Diyos. Hindi maliit ang Diyos na pinaglilingkuran ko kapatid. Hindi kapatid na huwag mong tawaran. Kasi baka yung hinahamak-hamak mo ngayon, baka mas mataas pa sa iyo. Kaya wag tayong manghahamak ng kapwa. Kung ano yung pinagdadaanan po natin ngayon. Na hindi ko po kayo hindi ko po inaano, wala po akong ginagawa sa inyo. Para, ang tawag po nito, dalahin ko po kayo gusto ko pong marinig ninyo ang kabutihan tinanggap ko sa Panginoon at maranasan po ninyo ang kaligtasan na mula po sa Panginoong Hesukristo. Yan po ang gusto ko pong sabihin sa mga oras na ito na pinapasabi po ng ating Amang nasa langit. At ano pa daw po, ang pagdadaanan po natin sa buhay dahil tayo po ay espesyal sa mata ng Panginoon, dadaan po tayo sa butas ng karaya, yung mga sakripisyo po natin, yung mga pang-uusig, ganyan, binabato ka. Ibig sabihin kaya ka binabato kapatid, namumunga ka, mabunga ka na kapatid. Nakikita sa yung liwanag, kaya binabato ka, gusto kang pabagsakin dyan sa faith mo, gusto nilang manghina ka, gusto nilang parang manlupaypay ka. Praise the Lord, napakabuti po ng Panginoon. Hanggang ngayon, buhay pa ako. Salamat sa Diyos. Hindi po pinanglulupaypay ng Panginoon ang aking pananampalataya, kahit saan po ako makarating. At sinubok hanggang sa susubukin pa ng maraming beses. Pero buhay po ang Diyos at patuloy na nagtatapat po sa iyong abang lingkod, sa kanyang abang lingkod. Maraming salamat po sa Panginoon. Hindi po yan kailangang ipagmalaki, kundi gusto ko pong ibahagi na ang kaligtasan pong aking tinanggap ay maranasan din po ng bawat isa sa atin. Praise God. At yun po, nadadaan tayo sa butas ng karayom sa mga pang-uusig po ng kapwa. Dadaan ka po dyan kasi habang dumadakila po ang Diyos sa buhay mo, habang nagpapakilala ang Panginoon sa buhay mo, yung liwanag nakakasilaw po yan sa kanila, nakakainggit. Inggit na inggit ang mga tao sa liwanag. Wala naman silang dapat nakainggitan pero naiinggit sa'yo. Nakakaangat naman din sila sa buhay pero naiinggit kasi hindi po nila nararanasan yung kapayapaan na hinahanap nila na nararanasan mo. Kaya nga po ibinabahagi sa mga oras na ito ang kabutihan ng Panginoon para makita mo kapatid na may pag-asa ang buhay. Hindi lang para magiging ka lang dyan, inggitera. Kaya nga sinasabing, ang espesyal na tinawag ng Panginoon, ayun pong mga mataong marurumi ang puso, marurumi ang pamumuhay, yung mga inggitera, yung mga lasinggero, yung mga babaero, yung mga manluloko, mga taksil, may mga malulubhang karamdaman, diyan po kumukonekta ang kapangyarihan ng Panginoon. Diyan nangungusap ang Diyos sa oras na may ganyan kang katatayuan. Bakit? Wala ka kasing pupuntahan. Wala tayong ipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Ipagmamalaki mo yan, yung mga bagay na meron ka, para hamakin mo yung kapwa mo na masyadong mababa sa iyo ngayon. Wag mong hamunin ang Diyos, kapatid. Wag mong hamunin ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Kasi hindi mo kilala
ang Diyos kung ganyan ka magsalita. Praise the Lord. Hindi lang po nakikita dyan. At hindi yan ang basihan. Kaya sinasabi po na, hindi lamang sa Mateo 4:4 po. Hindi, datapot siya'y nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. Hindi po yan pwedeng paghiwalayin. Kapag lumapit ka sa Panginoon, ang Diyos po ang magbibigay. So yung mga hinihiling natin ng mga career, yung mga bahay, yung mga sasakyan, mga material na bagay, ang Diyos po ang gaganap niyan. Sa pagiging pong masunurin natin sa harapan ng Panginoon, kaya mo din bang tayuan ang salita niya? Paano kang tatayo ng Panginoon kung hindi mo kayang patunayan niyang ipinag-uutos niya sa iyo? Pinaglilingkod ka niya pero hindi mo magawa. Ipagkatiwala mo sa Kanya. Mahirap po ang maglingkod sa totoo lang. Sa pagka mo lang, magsusulat ka po ng outline mo na ay ipipreach mo dito. Mananalang. Ang sakripisyo mo po yan, yung sarili mo. Mahirap po na parang hindi ka pwedeng kumain ng sobra-sobra, hindi po pwedeng. Kasi nangungusap ang Diyos, nagsasalita po siya sa puso mo at makikinig ka sa pananahimik mo. Sino po ang taong mag-isolate ng sarili na makinig sa tinig ng Diyos para makapagpahayag? Sino po ang mag-offer niyan? Na samantalang ang gusto natin bilang tao ay magtrabaho, kumita ng pera kasi yan po ang gusto ng tao dito. Mag-chase ng lahat ng bagay sa mundo hanggang sa maranasan. Dumakila tayo ng dumakila dahil sa pera. At pag naranasan na po natin, kanino natin siya ipagmamalaki? Sa kapwa lang din natin na nakikita mong maliit. Naranasan mo ang lahat ng bagay, ipagyayabang mo sa kapwa mo para dakila ako, powerful ako, malakas ako, kaya ko kayong tapakan dyan, kaya ko kayong pagpapatayin, kaya ko kayong pagsisigawan, pagmumurahin. Pero sa puso mo, alam mo sa sarili mo na ano man ang naranasan mo, bagamat dumakila ka dyan sa binigay ng Panginoon, bigay lang ng Diyos yan sa'yo. At sa isang iglap, sa isang pitik lang, kayang bawiin ng Diyos ang lahat ng bagay niya. Kaya wag mong sasabihin, kapatid, na patunayan mo wala sa'yo manin. Hindi ko po kayo hinihikayat na parang tingnan po yung katatayuan ko sa kababaan ng kalagayan. Kasi baka yung hinahamak mo, kapatid, ay mas mataas pa sa'yo. Kaya hindi po natin hindi lang po sa gantong sitwasyon. Sa buhay po natin bilang tao, wag po tayo mang-api ng kapwa na nasa mababang kalagayan. Kasi hindi mo po kayang tawaran ang kakayahan ng Panginoon sa buhay ng taong yan. Hindi mo po yan wag mong i-degrade, wag mong ikumpara yung sarili mo. Kasi biyaya ng Panginoon, na naranasan mo ang kaginhawahan sa buhay, naranasan mo yan. Pero wala ka namang Diyos. Kahit maranasan mo, kahit magsaya ka dyan na magsaya, sa pagtulog mo, sa pag-uwi mo sa bahay nyo, ang lungkot ng puso mo. Tatanungin mo pa yung sarili mo, naranasan ko na ang lahat, pero ba't ang lungkot pa din? Bakit ganito pa rin yung mga kapatid ko? Bakit ganito pa rin yung mga, parang yung broken relationship? Pero, sa oras na sumunod ka sa Panginoon, ano ang kayang gawin ng Diyos sa'yo? Kahit patay, kaya niyang buhayin. Kahit malulubhang karamdaman, kaya niyang putulin ang sumpa at gumaling ka dyan, mabuhay ka dyan. Kahit gaano ka kayaman, kung nandun ka lang nakababad ka dun sa karamdaman mo, hindi mo rin ma-enjoy yung kayamanan mo. Totoo ba yan na sasabihin mo na wala ka pang napatunay sa sarili mo, nang hihikayat ka dyan? Ang mga pastor, kung papansinin mo, wala yan mga trabaho. Pero inuutusan ng Panginoon na ito ang gawin mo, magsalita ka. Kasi gustong mangyari ng Panginoon, maging biyaya at pagpapala ka dyan, maging liwanag ka dyan, para maakay mo yan. Magkaroon siya ng Diyos sa puso niya at makalakad din siya sa liwanag. Magkaroon ng kaligtasan ng kaluluwa. Kaya hindi mo ipagmamalaki, kapatid, na sa pinagdadaanan mo, yung mga, wag mong hamunin ang Diyos. At nakakatakot kapag ang Diyos ang hinamon mo. Nakakatakot po kapag ang Diyos po ang inaano natin. Wag nating tawaran ang kakayahan ng Panginoon sa buhay po ng isang tao. Wag mo sabihin na, wag mo nga hamakin. Yun lang po ang masasabi ko. Wag nating hamakin ang kapwa natin sa katatayuan sa buhay. Kasi ang Diyos, wala pong imposible sa Kanya. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kaya ng Diyos na baguhin ang buhay mo sa isang pitik lang. Siya ang gagawa. Siya ang magbibigay ng mga taong tutulong at gaganap sa buhay mo. Yung hinihingi mo na mga karir, yung mga hinihingi mong bahay, material na bagay, yung pagkakainin nyo, yung mga baon ng anak mo, yung tuition ng mga anak mo, ng mga kapatid mo, yung pagpapaaral, yung pagpapagamot mo sa sarili mo, ang lahat ng bagay galing lang po sa Panginoon. Kaya hindi po natin hahamunin ng Panginoon ng ganyan na sasabihin mo, mga api ka ng kapwa mo. Kasi hindi po yan maganda. At isa pa, dadaan ka po sa butas ng karayom sa pang-uusig dahil namumunga ka na binabato ka. At ibig sabihin, yung tao na yun na nambabato sa'yo, ibig sabihin gusto niyang maranasan ang biyaya at pagpapalang naranasan mo. At sa oras na maranasan mo yun, ang pag-ibig ng Diyos, masasabi mo, magpapasalamat ka pa dun sa tao na inuusig-usig mo.
Alam mo kung bakit, kapatid? Kasi naranasan mo at tinanggap mo sa puso mo ang Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, binago ka ng Diyos. At yung puso mo na hinuhulma rin ng Panginoon ay magiging biyaya at pagpapala ka rin. Magiging liwanag ka rin sa kapwa mo. At doon sa pamilya mo, ikaw ang dadaluyan ng liwanag. At ang nangyayaring liwanag doon sa kapwa mo na inuusig-usig mo na ang liwanag ay maraming binabago. Kahit gaano kakayaman dyan, kung ang sumpa ng buhay nyo ay punong-puno naman kayo ng mga karamdaman. Lahat ng mga okay, sumagana ang buhay nyo, pero lagi kang may sakit, nahihirapan kang huminga. Okay, marami kang pera, nagagawa, pero yung mga kapatid mo, nasa bisyo nakababad sa ganun. Magulo, broken relationship. Pero pag sa Diyos ka, kahit wala kang pera, kahit wala kang maibigay, siya ang nagpo-provide ng lahat ng bagay. Mamamangha ka na lang, kapatid. Wala ka namang ibinibigay sa mga, pero kumakain kayo. Malakas ka, wala kang karamdaman, hindi ka pumupunta ng hospital. Wala kang ginagawa na masaya ang puso mo, nagagala ka, payapa ka. Bakit? Nakakonekta ka sa Panginoon. Kaya wag nating hahamakin ang kapwa natin na nandun sa mababang kalagayan kasi baka mas mataas pa yan sa'yo kapag iniangat yan ng Panginoon. Praise the Lord. At huwag kang mga api. So yun po, dadaan tayo sa butas ng karayom. Kapag special po tayo yan, ganit katulad yan, babato-batuhin ka. Uusigin ka para manghina ka, huwag ka nang umatin dyan. Siyempre, iiyak ka, magmumukmuk ka. Ayoko na Lord, hindi na ako dito maglilingkod sa'yo. Sinayang mo naman yung paglilingkod mo, yung kaligtasan tinanggap mo dahil dun sa Satanas na umaano sa'yo. Bakit mo naman pahihinaan yung pananampalataya mo? Yan, tinanim na pananampalataya sa'yo ng Panginoon. Malaki. Hindi kayang mabuwal. Pero yung nabibing na ano ka doon sa distraction, gawin mong bingi yung sarili mo at matigas na puso mo doon sa mga distraction kasi walang pananampalatayang itinanim ang Diyos na kayang gibain ni Satanas. So yun mga yun, ginagamit lang yan ng kalaban. Para ano? Para pahinain ka, para bumagsak ka, para magmukha ka diyang matanda, magmukha ka diyang kawawa, manlupaypay ka. Subalit pag nasa Panginoon ka, ang puso mo na hinuhulma ng Panginoon, ang espiritu mo, nakikita sa aura mo, ang ganda mo kapatid, lumalabas. Bakit? Yan ang Diyos. Nagiging ka-aura mo ang Panginoon. Kasi ang puso mo, binabago ng Diyos, nililinis. Siyempre, umiiyak ka sa Panginoon, nananalangin ka, marunong ka ng manalangin. Habang umiiyak po tayo, yan pong luha natin, nagpo-purify ng ating kaluluwa. At ang ating kaluluwa kapag bata, lumalabas sa personal na aura. So, mukha kang bata, kahit po ay nasa 50 ka niyan. Diba? Kahit mga may kaedad-edad ka na, nagiging kang bata. Praise the Lord. So, yun po, naging special po tayo sa buhay natin. Kapag dumadaan po tayo sa mga pagsubok na yan, dahil hinuhulma po bilang tao, ang ating puso dahil ginagawa po itong ginto na parang ginto na hinuhulma po sa apoy. Ang sabi po sa Kawikaan 4:21-27, praise the Lord, nasaan na yun? Hallelujah ka. Hindi ko yata po nailagay. Kawikaan. Praise God. Sensya na po. Medyo mabagal po. Kawikaan 4:21-27. Sabi po sa Kawikaan 4:21-27, huwag mga hiwalay sa iyong mga mata, ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso sapagkat buhay sa nakakasusumpong at kagalingan sa buong nilang katawan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig at ang mga suwail na labi ilayo mo sa iyo. Tuminging matuwid ang iyong mga mata at ang iyong mga talukap mata ay tuminging matuwid sa harap mo. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man, ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Amen. Yan po ang sabi ng Panginoon dito sa kanyang mga buhay na salita. Na huhulmahin po tayo na ihiwalay po natin ang ating mga mata sa kasamaan. Lumakad po tayo sa katuwiran at binabago po ng Diyos ang ating puso. Kaya po yung sasabi na nililinis tayo sa kaputian ng Panginoon at ginagawa niya pong ginto ang ating po. Hinuhulma na parang ginto po ang ating puso. At yan po sa pagiging espesyal natin bilang anak ng Diyos, pagdadaanan po natin yan sa harapan ng buhay na ito. At ano pa daw po, bibigyan ka ng banal na takot. Siyempre, pag dumadaan po tayo ng ganyan,
Hindi, syempre, parang ang bigat po ng mga problema. Tatanungin mo pa ang Diyos, bakit ko to Lord nararanasan? Bakit nagkakaganito ako? Bakit parang hindi ako okay? Parang ginawa ko naman na ang lahat nangyari na. Doon sa pagkakataon na yun, na binibigyan ka ng banal na takot ng Panginoon. Takot ka na mawalan ng asawa, takot ka mawalan ng jowa, mawalan ka ng pera, takot kang magkaroon ng sakit, takot tayo sa lahat ng bagay. Takot tayo kasi tao lang po tayo at nature ng tao na dapat kang matakot kasi merong Diyos na mas mataas sa'yo. So bakit tayo binibigyan ng banal na takot? Para tayo po ay manalangin. Kumonekta tayo sa Panginoon sa oras na meron po tayong banal na takot sa puso. Hindi po itatakutin ka ng Diyos kasi parang papahirapan ka niya. Yan po ay parang blessing in disguise na kaya niya yung ginagawa para lumapit po tayo, kumonekta tayo sa harapan ng Panginoon. Praise the Lord. Tama po ba? Nabibigyan po tayo ng banal na takot. Takot na takot tayo. Sa oras po na yan, kapag takot na takot ka, ang totoo po niyan, kinakausap ka ng Panginoon. Ang gagawin mo, kapatid, itahimik mo ang bibig mo, makinig ka sa tinig niya kasi nagsasalita siya sa puso mo. Makikinig ka lang. Ituturo ng Diyos sa'yo kung ano ang gagawin mo sa banal na takot na yun. At mararamdaman mo. Yun po yung banal na takot na tinatanim ng Panginoon sa atin. Para hindi po tayo mahiwalay sa Kanya. Yan po ang gusto ng Panginoon. Kasi special po tayo sa Kanya. Kaya pinaparanas po niya tayo ng ganyan. Hindi po masarap ang buhay ng tao. Alam naman po natin yan. Minsan kung minsan masarap, minsan mahirap, minsan. Kasi yan po ang buhay ng tao dito sa ibabaw ng lupa. At ang pinaka-mission po ng tao sa ibabaw ng lupa ay ang magpuri sa Panginoon. Purihin mo ang Diyos, kilalanin mo siya hanggat nabubuhay ka. Kailan ka mananalangin? Kailan ka lalapit sa Panginoon sa oras na hindi ka na makalakad? Sa oras na putol na yung mga paa mo? O malubhad yung karamdaman mo? O nakaratay ka na dyan sa ano? Kung kailan na stroke, kung kailan yung pa hila-hila na niya, sa kanya sasabihin, maglilingkod ako sa Panginoon. Nung malakas ka, inubos-ubos mo sa pag-inom ng alak sa bisyo yung kalakasan mo. Tapos nung malapit ka ng dedo, saka ka maglilingkod sa Panginoon. Bakit hindi po natin gawin ngayon? Lumapit po tayo ngayon. Lumapit po tayo ngayon sa Panginoon. Kasi araw-araw po niya tayong binabago. Yan ang sabi po. Praise the Lord. Hi, Sister Ophel. Hi, Cora. Hello. At yun po, maraming salamat po sa mga viewers. Ang Diyos po ang mapapurihan sa ginagawa kong ito. Praise the Lord. At yun po, bibigyan tayo ng banal na takot ng Panginoon sa ating puso para kumonekta po tayo sa Kanya. Makipag-usap po tayo sa Kanya. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi po yung gusto para pahirapan po tayo. Ang gusto po ng Diyos sa atin, lumapit tayo sa Kanya, makipag-isa, makipagniig po tayo sa Kanya kasi ang Diyos ay buhay, nangungusap sa atin. Totoo pong buhay ang Diyos. Nagbabago po ng buhay ng tao yan. Hindi po yan yung biro na parang biro lang ito. Ay, joke lang yan ni Lord. Hindi po, hindi nagbibiro ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Ang tao, bibiruin ka, lolokohin ka, pero ang Diyos, kahit kailan, hindi ka lolokohin yan. Ang gagawin mo lang, magpapasakop ka sa Kanya. Tatanggapin mo siya sa puso mo ng totoo. Kasi, kapag niloko mo ang paglilingkod mo sa harapan ng Panginoon, ibabagsak ka niya, ibababa ka niya. Subalit, iparamdam mo sa sarili mo ang pananampalataya mo sa Panginoon totoo at ibigay mo ang puso mo sa Panginoon, sasamahan ka niya saan ka man daw pumunta. Pero hindi ka exempted. Hindi ka exempted kasi special ka sa harapan ng Panginoon. Hindi ka exempted na makaranas ka ng mga pagsubok. Pero ang sabi ng Panginoon, tayo po ay magpakatapang at magpakalakas dahil saan man daw po tayo pumunta, kasama natin siya. Praise the Lord. Ako hindi naman po ako marunong mga magsasalita ng mga ganito. Pero bakit ko po nagagawa? Sa kabutihan po ng Panginoon. Hindi po ito ang pangarap ko. Ang totoo pong pangarap ko talaga nung ang pinakapangarap ko po talaga sa buhay. Yumaman. Yan po talaga. Gusto ko pong yumaman, parang pagsasampalin ko po yung mga nang-aapi sa akin. Yan po ang pinakagusto. Sabi ko, inaapi-api mo ako. Sabi ko, sige, pag mayaman na ako, tatapakan kita. Praise the Lord. Kaya po hindi po ako pinapayaman ng Panginoon. Kasi bakit daw? Mang-aapi ka pala ng kapwa mo. Ang sabi ng Diyos sa akin, hindi ka na diyan sa pangarap mo kasi ang gawin mo, magpahayag ka ng salita ko. Hindi po ako nag-expect sa Panginoon na kahit ano. Masaya po ako ngayon na makapagpahayag ng kabutihan niya at nagagalak po ang aking puso na maibahagi po sa lahat ang kaligtasan kong tinanggap ko sa kanya. Hindi ko po kailangan magpakita pa ng kahit na ano sa tao na wala po ako bahay or mga sasakyan or parang mga kahit na, ang tawag nito, yung mga material, hindi ko po kailangan magpakita. Wala pong akong hinihinging validation sa tao, hindi ko po kailangan magpakita sa kahit kanino. Hindi ko rin po, ibig sabihin, kaya mo ako tinitingnan ng ganun, nagliliwanag ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Nakikita mo.
umaangat ang liwanag. Maranasan mo kapatid ang biyaya at pagpapalat, kaligtasan, naranasan ko sa Panginoon. Ang totoo, hindi ko gusto na magpapaliwanag. Gusto kong magsasalita o mag-ano po dito na parang, kasi nakakahiya po, parang sa atin pong tao, parang nakakahiya, ikakahiya natin ang Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, sino man daw po ang magkahiya sa Kanya. Nasa ano po yun Mateo 10:33. Datapot, sino man sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ikakaila ako naman siya sa harap ng aking amang nasa langit. Praise the Lord. Ito pong verse na ito, pinakita po sa akin to ng Panginoon, 2024 pa. Sa isip ko po, sa vision ko. Panaginip na, parang bago po ako gumising na umaga, nakita ko po, sabi ko, Mateo 10:33, binasa ko po siya kaagad. Sabi ko, anong ibig sabihin, hindi ko po maintindihan. Yun po pala, sa darating na pa, ito pong panahon na kailangan ko pong ipatotoo yung mga pinagdaanan ko po sa buhay ko, sa nakaraan. At yung kadiliman na yun ay maging biyaya at pagpapala rin po sa harapan ng Panginoon, sa mga oras, sa harap ng mga tao na ito po, may bahagi ko po ang kabutihan niya at ang kaligtasan po tinanggap ko. Ito po palang sinasabi sa akin na wag daw po nating ikahiya ang Panginoon sa harap ng mga tao. Wag mo ikakahiya. Kasi sa oras na ikinahim, kakahiya ka rin niya. Sabi ko, hindi po ito ang pangarap ko. Hindi ko pangarap na mag-ano, na parang, ang tawag nito, hindi ko po pinangarap na gano'n kasi parang natatakot po ako na baka sa akin walang maniwala, natatakot po ako na baka ano. Pero sabi ng Panginoon, magpakatapang ka at magpakalakas ka kasi sasamahan kita saan ka man magpunta. At totoo po talaga. Noon pong nagsusulat ako kahapon ng isang araw sa simbahan po ng outline ko po. Hindi ko po talaga alam kasi parang ayaw ko na po. Sabi ko, Lord, kasi hindi niyo po naiintindihan na parang hindi na po ako pinapatulog. Pero ito na po pala yung pinapagawa ng Panginoon na kailangan ko na pong magsalita. Kailangan ko pong ipahayag ang kabutihan niya. Iniwanan ko po ang aking pamilya, iniwanan ko po ang lahat sa buhay ko kasi gusto ng Panginoon, i-corner niya ako at makita ko po yung kabutihan niya na ibigay ko po ang kaligtasan na naranasan ko. At ang liwanag pong ang kaligtasan pong tinanggap ko sa Panginoon, ang liwanag na nararanasan ko, ipakita ko rin po sa mga tao para maramdaman din po ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Praise the Lord. At ang kapayapaan po, kapag naglilingkod ka, tunay po talaga na kahit ang dami mo pong pagsubok na nararanasan, kahit binabato ka po ng mundo, payapa po ang puso't isip mo. Ikino-corner po ako ng Panginoon para po makapagsalita ng ganito. At ang sabi ko, hindi ko Lord kaya. Hindi po ako marunong. Hindi ko po alam. Pero sa pagbuklat ko po ng Bible, na andun po ang kasagutan. Sumasagot po ang Panginoon na wag mong sabihing bata ka sa Jeremiah 1:7 po. Ang sabi ng Panginoon, wag mong sabihing bata dahil ano man daw po ang sasabihin niya sa akin ay sasalitain ko. Saan daw po niya ako isugo. Praise the Lord. Hindi ko po yan maintindihan nung una. Hindi po ako makapag-live dito. Hindi po ako marunong. Subalit, biyaya po ng Panginoon. Parang siya po ang tumatayo sa harapan para makapagsalita. Na ginagamit lang po niya ang aking buhay para magsalita po siya at ibahagi niya ang kanyang tinig, ang kanyang pong boses sa lahat po ng tao na makakarinig at kailangan pong makatanggap ng kaligtasan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. At doon po habang nagsusulat po ako sa simbahan, sabi ko hindi ko alam ano ko dito. Ayoko po kasi mag-iimbento kasi hindi ko po alam kung ano. So balik parang tuloy-tuloy po ang aking pagsulat na parang pumapasok po sa isip ko kung ano po isusulat ko para makapagsalita po ng ganito. Praise the Lord. At yun nga po, tama po kayo, Sister Ophel. Kasi po ang mga tao pong nagmamalaki at nagmamataas ay ibinababa po ng Panginoon. Sa Mateo 23:12 po yan. Ipinakita rin po yan ng Panginoon sa akin. Ang sabi po sa Mateo 23:12, ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakakumbaba ay itataas. Praise God. Tama po kayo dyan. At totoo po talaga na kapag po nagmamalaki po tayo sa ating sarili, ay ibababa po tayo ng Panginoon. Ito naman po ay hindi ko po ipinagmamalaki. Isinishare ko po ang kabutihan ng Panginoon na gusto ko pong makita ninyo na totoo po ang Diyos. Buhay ang Diyos sa buhay ng tao. Kaya pong magbago ng buhay ng tao kung totoo po naniniwala tayo sa Kanya. At yun nga po na nagsusulat ako doon, meron pong kalapating bumaba. Na habang po binubuklat ko yung Bible, na parang nagsasabing, tama, yung sinusulat mo, yan ang gawin mo, yan ang gamitin mo. And then, nung tapos na po ako, bumaba po ulit yung isang kalapati doon sa may harapan ko, tapos parang lumuhod po siya. Nakapost po yan sa Facebook. Tapos, nagpray po ako noon, sabi ko, Lord, sa isip ko lang, sabi ko, kung talaga ka akong sinasamahan mo ako, sabi ko, magpadala ka ng malakas na simoy ng hangin, at magpaulan ka po ng malakas. Yung malakas pong, kasi sabi ko, para maramdaman ko po, na binasbasan mo ako sa pagtanggap sa karunungan ka ako. At kayaman ng kaloob mo dito sa lupa na hindi po nauubos-ubos. Yan po ang sabi ko sa kanya. And then bigla pong humangin ng malakas at saka po nagkaroon po ng ambon. Nung gabi rin nagkaroon po ng ambon. Tapos
tinanggap ko po yun. Nung habang umuulan-ulan na po, umano po ako kasi nakasilong po ako. Ano po ako sa ulan. Parang niramdam ko po yung ulan. Nagpalagay po ako sa katawan ko. Kasi sabi ko, blessing po yun ng Panginoon. At biyaya po ng Panginoon, hindi po kailangang ipagmalaki, kundi maranasan po ng bawat sa atin na totoo po ang Diyos. Totoo po ang Diyos. Naghihimala po ang Panginoon. Hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang Panginoon. At ipaparamdam po ng Panginoon sa iyo, nakasama mo siya saan ka man magpunta, kundi magpakalakas ka at magpakatapang sa iyong buhay kasi sasamahan po tayo ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin sa buhay. At yun po, ituturo sa atin ng Panginoon ang daan ng karunungan at daan po ng kabanalan sa oras po na naandyan tayo sa lilim ng kanyang kapangyarihan. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians 10:13, praise the Lord, nasaan na po? Sabi po sa 1 Corinthians 10:13, nang hindi dumating sa inyo ang anuman tukso, kundi yaong matitiis ng tao, datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Praise the Lord. Hindi po tayo bibigyan ng Panginoon na hindi po natin kaya. Kaya sabi rin po na, paano ba ito ipaliwanag? Yung, hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema, pagsubok na hindi mo kakayanin ng doon sa limitasyon mo. Kasi habang nangyayari po na sinusubok tayo ng buhay, naandun din naman po ang pag-alalay niya. Ang kamay niya po ay nasa likod natin. Kumbaga, hinuhulma po ang ating pananampalataya at tinitingnan ng Diyos kung hanggang saan po natin siya mahal na mahal na mahal para patuloy po tayo makapaglingkod. Kaya nga tinatanong, hanggang saan mo kapatid kayang dipahan ang pananampalataya mo? Hanggang saan mo kayang dipahan ang Panginoon na nagmamahal sa iyo at ang Panginoon na tumawag sa iyo? Kaya mo bang panindigan ang pananampalatayang itinanim niya sa puso mo? O tatalikuran mo sa oras na sinusubukan ng buhay? O binabato ka na ng maraming tao? Kalaban mo ang mundo sa pananampalataya. Subalit tatayuan ka ng Panginoon sa oras na dumadaan ka sa mga pagsubok. Praise the Lord. At sa number 3 po, sa pagiging espesyal mo sa harap ng Panginoon, sa pagkatawag at pagpili niya sa iyo, at sa kabutihan po niya sa buhay natin, paano po natin siya mapapasalamatan? Paano natin mapapasalamatan ng Panginoon? Ipahayag po natin ang tinanggap nating kaligtasan sa harapan ng mga kapwa po natin. Yun po na, huwag nating itago yung blessing na naranasan natin. Huwag po nating itago sa kapwa na pwede natin niyang akayin. Katulad ng maipanalangin mo po yan na hindi mo po kasi, yun nga, hindi mo natin matatago ang kaligtasan o ang liwanag na nararanasan natin, ibigay natin sa kapwa natin. Maging biyaya at pagpapala po tayo. Hindi lang naman po sa sa material na bagay, hindi lang din sa parang aakayin mo lang din yan sa tawag sa simbahan or sa marami pong paraan na iparanas po natin sa ating kapwa ang ating pong kaligtasang naranasan. Hindi po kailangan na parang kung saan mo pa siya dadalhin, na maipanalangin po natin at maibahagi mo po ang kabutihan tinanggap mo na parang buhay na patutuo ka sa naranasan mo. Para yung marinig po niya na buhay na patutuo mo, na iniingatan mo sa puso mo, parang magkaroon po siya ng sa kaisipan na meron palang Diyos na kayang magligtas sa tao. Meron palang pwedeng tumulong sa akin na parang may malalapitan pala ako kasi naranasan nga niya. Ibig sabihin, pwede ko ring maranasan. Yun po, yun na parang contagious po ang kabutihan ng Panginoon. Ang liwanag ay contagious po sa buhay ng tao. So, ang gagawin lang po natin, para mapasalamatan ng Panginoon, dahil special po tayo sa kanyang harapan, ipahayag po natin ang tinanggap nating kaligtasan. Praise the Lord. Ang sabi po dito sa, isa pa po, purihin daw po natin siya, at dahil karapat dapat na purihin ang Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon, kasi marapat siyang papurihan, marapat siyang awitan, marapat po siyang sayawan sa presensya niya, at maranasan po natin ang lahat ng blessings na kaloob ng Panginoon sa oras po na nagpupuri tayo sa Kanya. Dahil ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay buhay at hindi po baliwala ang mga karanasan natin sa buhay. Ang hindi po baliwala sa ang mga ginagawa po natin na paglilingkod. Praise the Lord. Nalilito na po ako dito sa po. Hallelujah, nasaan na po. At yun po, hindi natin siya pwedeng biguin kapag oras po na tinawag po niya tayo sa ating pong paglilingkod. Kasi ang gusto po ng Panginoon ay manatili po tayo sa kanyang presensya. Kaya po mapapasalamatan po natin ang Panginoon sa oras po na tayo ay nagpupuri at nakikipagkapwa po tayo sa ating kapwa-tao. Na nagiging mabuti po, na ibabahagi po natin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi po sa Isaiah 25:1-4,
O Panginoon, ikaw ang aking Diyos, aking ibubunyi ka, aking pupurihin ang iyong pangalan sapagkat ikaw ay gumawa ng kagilagilalas na bagay sa makatuwid bagay ang iyong binalak nung una sa pagtatapat at katotohanan. Sapagkat iyong pinapaging isang bunto ng isang bayan, ang bayang matibay ay pinapaging isang guho, ang palasyo ng mga taga-ibang lupa ay di na magiging bayan. Hindi matatayo kailanman, kaya't luluwalhatiin ka ng matibay na bayan, ang bayan ng kakilakilabot ng mga bansa ay matatakot sa iyo, sapagkat ikaw ay naging ampunan sa dukha, ampunan sa mapagkailangan sa kanyang kahirapan, silungan sa bagyo, lilim sa init, pagka ang ihip ng mga kakilakilabot ay parang bagyo laban sa kuta. Amen. Kaya pong gibain ng Diyos ang mga kalaban natin. Kaya pong gibain yung mga problema natin kapag lumapit po tayo. Ito pong malalim na mga salita ng Panginoon. Hindi ko rin po ito naiintindihan ng mga una. Subalit, ang Diyos po ang nagbibigay ng revelation kung paano po ito mauunawaan. At salamat po sa Panginoon sa kanyang mga buhay na salita, sa mga pagsubok po nararanasan ko. Ito rin po yung mga nagiging kalakasan ko. Sabi ko po sa Panginoon, samahan niya akong palagi kasi hindi ko po kaya na ako mag-isa. Dati sinasabi ko po, sa kakahanap ko po ng pera nag-chase po ako sabi ko, kailangan kong makabangon, kailangan ko kakong gantihan yung mga nangaapi sa akin, kailangan ko silang parang, gusto ko silang gantihan, gusto ko silang parang ipakita sa kanila na hindi totoo yung sinasabi nila, pero nang naunawaan ko po ang kalooban ng Panginoon na, hindi mo naman pala talaga kailangan pang, ang tawag nito, hindi mo na kailangan sa kanilang patunayan, wala kang kailangan gawin, kundi manahimik ka lang kasi ang Diyos ang gaganti sa'yo sa lahat ng naranasan mo. So ito po ang sabi ng Panginoon, kaya niyang gibain kasi kasama natin siya. Yung mga pinagdadaan natin, yung mga kalaban natin, kasi tinanong ko rin po ang Panginoon, sabi ko ano po ang gagawin ko sa mga kalaban na parang mga binabato ako, parang ang parang sabi ko ganito ang mga nararanasan ko Lord sa buhay. Ano ang gagawin ko sa mga yan? Ang ano lang po, ang sabi lang ng Panginoon na narinig ko po, manahimik at wag silang pansinin. Parang yung distraction na parang hayaan ko lang po. At yung liwanag na naranasan ko. At yung kaligtasan pong naranasan ko sa Panginoon. Yung liwanag po na ibinibigay ng Panginoon. Ay ipamahagi ko po para maramdaman din po nila na meron pong Diyos na tumutulong sa tao. So yung pong paghihiganti na dati ko pong gustong gawin. Parang nawala po siya. Tinutunaw ng Panginoon. Pero grabe po talaga si Lord. Dudurugin ka niya talaga sa pag-iyak mo. Maiyakin ka talaga niya. Kasi babaguhin niya yung puso mo. Aalisin niya lahat doon sa mga gusto mong gawin sa buhay mo, aalisin niya, babaguhin niya. Pero naniniwala po ako sa Panginoon na sa lahat ng inalis niya sa aking buhay, ay ibabalik niya ng higit pa po sa aking inaasahan. Kasi hindi po tayo pwedeng kumilos na tayo lang sa sarili lang natin. Opo, naglilingkod tayo. Pero hindi po tayo pwedeng parang, kasi malakas na tayo, strong na tayo. Gamitin po natin yung lakas natin na kasama natin ang Panginoon. Ibigay po natin sa Kanya yung lakas at ang Diyos po ang magpapatagumpay. Kasi ang Diyos po ang Diyos na mananagumpay sa ating buhay. So yun po na sinasabi ko dati na gusto kong makabango kasi gagantihan ko. Pero mali po pala. Gusto ko pong makabango na kasama ang Panginoon. At si Lord na po ang bahala sa akin. Hindi ko na kailangan pang ipakita sa tao na parang ng validation nila na magustuhan ka ng tao. Hindi mo na yung kailangan kapatid na ipakita sa kanila parang maniwala lang sila sa iyo. Wala kang kailangan patunayan. Ang Diyos ang magsasalita. At sinasabi nga po, hindi pinipili ng Diyos ang mga magagaling. Pinipili ng Diyos yung mga walang alam, hindi marunong. Kasi ang Diyos ang tatayo sa harapan mo para ipagtagumpay ka niya. Ang gagawin mo lang, maniniwala at mananampalataya kasi ikaw ang gagamitin ng Panginoon na magsasalita sa kapwa mo. At yung kaligtasan tinanggap mo, ibahagi mo sa kapwa mo para maakay mo sila at maranasan nila yung biyayang nararanasan mo din, yung kapayapaan na mula sa Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So ang Diyos po ang mananagumpay sa ating buhay. Ang Diyos po ang magtatanggol at maglilinga po sa atin. Hindi na natin kailangan gumalaw. Hindi na natin kailangan kumilos pa ng galit. Yung parang, praise the Lord, minamaniobra ka ng galit sa puso mo. Hayaan mo ang Diyos ang magmaniobra ng buhay. Yung parang, yung pag-ibig, yung pusong dalisay. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal.
Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Huwag po tayong magpamaniobra sa galit, sa inggit, sa insecurities. Hingiin po lagi natin yung pusong dalisay na pananahanan po ng Panginoong Hesukristo at hayaan po natin ang Panginoong Hesus ang maghari sa buhay natin at makita ang liwanag at ang kaligtasang tinanggap po natin para maisauli po natin sa paa ng Panginoon ang kapwa natin, ang mga kaluluwang nangangailangan din po ng awa at habag ng Diyos. Praise the Lord. So, mamalagi po ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso at ang pag-ibig na ito na makalakad po tayo sa katwiran, nakasama po natin ang Panginoon. Praise God. At yun po, sabi po sa pagiging po number 3, sa pagiging daw po nating espesyal, para magpasalamatan natin ang ating Panginoon. Ano po yung mga dapat natin gawin? Ayun po, magbasa po tayo ng Biblia. Minsan pagka nagbabasa po tayo ng Biblia, parang ayoko magbasa ng Bible kasi parang mamamatay na ako, nakakatakot. Alam niyo po ng mga panahon na nagbibisyo pa po, nagdroga pa po ako. Sabi ko po nun, meron po akong Bible nun. Tapos, ang gulo-gulo po talaga kasi ng buhay. Parang, hindi ko po talaga maintindihan yung mga pinagdadaanan ko nun sa buhay ko. Hanggang sa, yun nga po, taon ang lumipas at matanda na po ako ngayon, yung mga pinagdaanan ko po ay baon-baon ko po. At nananatili pong baon ko na sa kaligtasan pong tinanggap ko, kaya ko pong ipamahagi sa akin pong kapwa. Ang dami pong baon ng mga nakaraang kadiliman na maisishare. Yun po na nagbabasa po ako ng Biblia habang pong nakalulong po ako sa, parang kargado po ako ng droga. Parang, anong tawag to? Niloloko ko yung sarili ko. Parang humingi ako ng tulong sa Diyos, pero yung espiritu ko nakakulong, parang sinasakay po ng espiritu ng bisyo. At habang po binabasa ko yun, parang, alam niyo po yung ansikip ng puso ko na parang niloloko mo ako. Bakit mo ako ginaganyan? Parang hindi ka po pwedeng lumapit sa Panginoon na ganun yung niloloko mo. Parang ginagawa natin siyang katawa-tawa. So, ang nangyari po sa akin, parang binubulag po ako ng Diyos. Yung mata ko po parang hindi makakita. Tapos biglang magdadasal na naman ako. Tapos, kargado po ako ng droga. So, parang, grabe po yung, sa akin. Sabi ko, bakit ganito yung nararanasan ko? Tapos, gusto kong magdasal. So, yun nga po. Sa pagkakapili po natin, sa ganung lumang buhay, at espesyal na po tayo sa Panginoon, naranasan po natin ang kaligtasan. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Ang pagbabasa po ng Biblia ay banal at sagrado. Diyan po nangungusap ang Diyos sa atin. At nangungusap, nagsasalita po siya sa ating puso at isip at kumukonekta po sa ating espiritu. Yan po yung pasasalamat na dapat nating magawa sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagkakapili niya kasi espesyal po tayo sa mata ng Diyos. Amen po ba? At sa pagiging po nating masunurin, sa pagsunod po natin na nagpupuri ka, naglilingkod ka sa Panginoon, babasa ka ng Biblia, hindi mo naman kailangan kapatid na pumunta ka pa dito sa, sa kung saan-saang sekta, kung saan-saang simbahan, kung saan-saang mga ng relihiyon, nasa puso mo lang kapatid ang Panginoon. Ang gagawin mo lang, magpapakatotoo ka sa Kanya. Pero ang relihiyon, ang Kristyanismo, ang mga Katolisismo, nakakatulong. Nakakatulong po. Kahit saan po yan, basta ang Panginoong Hesukristo ang sinasamba at pinupuri. Nakakatulong po ang biyaya ng Panginoon. Ang mga salitang namumutawi sa bibig ng mga pastor, convicted din po yan ng Holy Spirit na bumababa din sa kanila ang salita ng Diyos at ipamahagi sa kapwa. So, nakakatulong po ang relihiyon sa bawat isa sa atin na dyan po tayo magsimula. Yan sabi nila, nakakulong ka lang sa relihiyon. Hindi po. Diyan lumalago ang spiritual na buhay. Meron sinasabi na, alam niyo po itong mga lihim na karunungan ng mga gumagamit ng mga Hindi ko po binabati ko naman, kundi maranasan po natin sa puso natin ang pag-ibig ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na siya po ang dakila sa ating buhay. At ang pag-ibig po ang lakaran natin sa buhay na ito. Po, sa pagiging masunurin po natin sa Panginoon, sa pagtanggap po natin sa Panginoong Hesukristo, nararanasan po natin ang biyaya at pagpapala niya at doon po natin napapasalamatan ang Diyos at doon po natin siya napaparangalan. Wala naman po tayong kayang gawin. Hindi po natin kayang bilihin ang Panginoon. Mabubuhay tayo dito sa mundo na kasama natin ang Diyos. Kahit ang tawag to, ang Diyos mananatiling Diyos, kahit wala pong mga tao. Subalit ang tao ay hindi po kayang manatili o mabuhay na wala pong Diyos sa buhay.
Ang Diyos na po yan, ang tao, hindi po yan kaya. Na solo lang. Kailangan po palagi kasama ang Panginoon. So yun po, nagpasalamat po tayo. Yan po ang kakayahan natin magagawa kasi special po tayo sa mata ng Panginoon. At dyan po napaparangalan. Habang nabubuhay ka, magpuri ka sa Panginoon. Kilalanin mo siya sa buhay mo. Huwag mo siyang kilalanin na malapit ka nang mawala dito sa mundo. Kilalanin mo siya ngayon habang malakas ka pa. Na ang Panginoong Jesus, pag pinapasok mo sa puso't isip mo, sa buhay mo siya ang nagmamaniobra ng buhay mo. Ang lahat ng bagay na gusto mo, ay siya naman ang maglalaan para sa iyo. Praise God. Kaya huwag po natin hahamakin yung mga taong naglilingkod sa Panginoon na ganyan lang yan, ganyan lang ang buhay niyan. Huwag po. Kasi ang mga nawalang bagay dyan, malay po natin yung mga hinahamak-hamak natin ay mas mataas pa po pala sa atin. Praise God. Kaya maramdaman po natin ang pag-ibig at ibahagi po natin ang pag-ibig sa ating kapwa. At yun po, mapapasalamatan natin ang Panginoon kapag nag-aakay po tayo ng mga kaluluwa na mabalik po sa pahan ng Panginoon. Na ibahagi po natin sa kanila. I-share po natin yung gospel, i-share po natin na ganito, magpatotoo po tayo sa buhay natin na naranasan po natin ang kabutihan ng Panginoon. At yung panalangin po, hinihiling po yan ng Panginoon palagi sa atin. Manalangin po tayo na nakaugnay sa Kanya. Hindi yung panalangin singaw, kundi panalangin na galing po sa puso. Nakikiusap ka. Hindi kailangan ng panalangin na parang scripted. Pero ang panalangin po, natutunan ko sa loob po ni Yahweh El Shaddai, sa paglilingkod ko po kay Yahweh El Shaddai dyan. Pero matagal po. Hindi ako kaagad natutong manalangin. Sabi ko, naglilingkod ako dito, nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Bakit hindi ako marunong manalangin? Natuto na lang po akong manalangin nung gusto ko po sa puso ko. Sabi ko, paano ba Lord ang tamang pananalangin? Paano ba ang pagsasanto rosaryo? Hindi rin po ako marunong. Parang sa puso ko naiinggit ako na bakit ang galing-galing nila magaganon. Parang nag-chant sila ng rosary, ng ano. Sabi ko, ba't hindi ako marunong? Tapos, yun po, dumating sa turning point ng panawagan sa akin noong 2014 kay El Shaddai nga, na doon po itinuro ng Panginoon sa akin na manalangin ka. Nililinis muna po niya, inaayos muna po niya, binabago ko muna ng Panginoon ang puso mo hanggang sa dumating ka sa punto ng buhay mo na ready ka na sa pagtanggap sa Kanya. Praise the Lord. At yun po, na ito pong ginagawa ko, ang Diyos po ang palaging mapapurihan at maluwalhati po. Na ito po yung kaya ko lang maibalik sa Panginoon. Na sa ganitong pamamaraan po, makaakay po ako ng kaluluwa at maibalik ko po sa paa niya. Hindi ko po kayo inaakit kung saan-saan po na, kundi ang Panginoong Jesus po, pag pinapasok mo sa iyong buhay at tinanggap mo siya, kaya niya pong baguhin ang lahat sa iyo. Kaya niya pong ayusin ang lahat-lahat, kahit po yung mga inaalala mo. Tsaka payapa po talaga ang puso't isip mo. Hindi ka niya pag-aalalahanin. Ang gagawin mo lang, maniniwala at mananampalataya ka na meron siyang kayang gawin sa buhay mo na hindi mo kaya. Praise the Lord. At yun po, sa pagpapasalamat po natin sa Panginoon, palagi po tayong maging mabuting tao sa ating kapwa. Na kahit po gawan po tayo na hindi maganda, ang puso po natin, ingatan natin sa harapan ng Panginoon. Ingatan po natin na hindi po tayo makapagsalita. Kumbaga, manatili po tayong pure heart, pusong dalisay, na nag-iingat po ng mga buhay na patotoo sa ating pong buhay, na ang Diyos po ang mapapupurihan. At yun po na maging mabuting tao po tayo palagi sa ating kapwa. Kung ano po kasi ang ating itinanim, yun po ang ating aanihin sa tamang panahon. Na sa Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. So yung mga ginawa po natin na parang akala po natin ay baliwala, yung mga kabutihan natin, huwag natin isipin na baliwala. Hindi po yun baliwala. Hindi wala yung ginawa mong kabutihan sa kapwa mo. Hindi bulag ang Diyos. Mahaba ang kamay ng Panginoon na kaya niyang iunat sa iyo. At kaya kang tulungan ng Panginoon sa abang kinalalagyan mo. At kayang baguhin ng Panginoon ang buhay mo sa isang pitik lang niya. Na kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na hinihiling mo. Praise the Lord. At sa Mateo 22:37-40, ang sabi po dito, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakil at pangunang utos at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. 2 na lang, 10 utos po yan ng Diyos pero pinagdalawa na lang, naging 2. Kinompres. Ang sabi nilang, ibigin mo ang Panginoon at ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Maging mabuting tao po tayo. Yan ang pinakadakilang kaya natin gawin dito sa ibabaw ng lupa para mapasalamatan po natin ang ating Panginoon. Kilalanin siya at maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Manatili po tayong pusong nagmamahal, na may pusong pure heart,
sa ating pong buhay para po sa Panginoon. Praise the Lord. Sa ating pong konklusyon, sa awat habag lamang ng Diyos nabubuhay ang tao. Ang mga espesyal na pinili ng Panginoon ay itinakda na magpuri at maglilingkod sa Panginoon habang buhay. Minamarapat ng Amang nasa langit ang lahat ng tao na makalapit sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at ang may bukas na puso na handang tumanggap ng kaligtasan ay ang mga taong tunay na espesyal sa Panginoon. Ang mga taong tunay na umiibig sa Diyos, yan po ang tunay na espesyal at pinagpala. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Sa katagumpayan, Panginoon, ng iyong kapahayagan na ikaw po ang Diyos na napapuri at naluwalhati. Ikaw po ang Diyos na nagsalita. Pagpalain mo, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito ang lahat po ng nakapanood, nakapakinig at aabutin po, Panginoon, ng tinig ng iyong abang lingkod. Ikaw po ang Diyos na humipo sa buhay ng bawat isa sa amin na magrema, Panginoon, ang bang salita mo sa aming buhay at maranasan po namin ang kaligtasan at ang liwanag ng buhay, Panginoon, na nagmumula po sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang may mga karamdaman, nakakaranas o Diyos ng paghihirap ng kanilang lupang katawan. Bigyan mo po, Panginoon, ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa, kagalingan, Panginoon, sa espiritu at kagalingan sa lupang katawan, Panginoon, kapahingahan, kapayapaan ng puso't isip at aliw, Panginoon, sa aming buhay na aming pumaranasan sa iyong mga buhay na salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga nagugulumihanan, ang mga nanghihina, Panginoon, ng lulupaypay. Bigyan mo po ng kalakasan, Panginoon, sa pagkataong loob at maranasan, Panginoon, namin ang biyaya at pagpapala mo. Ang mga wala, Panginoon, na hanap buhay, ang nagkukulang, Panginoon, sa financial, ay maranasan, Panginoon, ang pag-pour out po ng biyaya at pagpapala mo na sumagana, Panginoon, ng higit sapat at sobra-sobra pa po sa aming inaasahan. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat po ng aming buong sambahayan, ang lahat, Panginoon, nakapakinig, ang buong pamilya, Panginoon, ng mga taong ito. Maranasan po, O Diyos, ang kaligtasan na tinanggap ng iyong abang lingkod at maranasan po, Panginoon, ang kaligtasan nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Pagpalain mo, O Diyos, ang panalangin ito na ikaw po ang Diyos na mapapurihan at naluwalhati, Panginoon. Maraming salamat po sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Alang-alang po sa kalinis-linisang puso ni Maria. Basbasan mo, O Diyos, ang kapahayagan mong ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po. God bless you po. Salamat po, Sister Alfel. Cora, thank you po sa panonood. God bless you po.